Maraming salamat po. Salamat sa ating special assistant sa kanyang pagpakilala, si Secretary Anton Lagdameo. Please, magsiupo po tayo. At ang ahensya na talagang ang departamento na inaasahan natin na ayusin ang mga problema na aming nadatnan sa sektor ng agrikultura, nasabayan pa ng El Nino at walang ulan na nagtuyot, at kaya't kailangan natin na ang Department of Agriculture ay nandiyan. Kaya't nandito po si Secretary Kiko Laurel. Kasama din po natin ang DSWD Secretary, at meron din silang programa para sa pagtulong sa ating mga kababayan, ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. At isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating mga programa, alam niyo po, kapag kami nakakaisip at nagbubuo ng programa sa national government, kailangan po ay hindi naman sapat na basta't pag-usapan na lang namin sa Maynila. Kailangan ito ibaba at kailangan maganda makipag-ugnayan sa ating mga local government officials, ang national government. Kaya po nabubuo itong magagandang programa dahil sa magandang ugnayan po. At ang cooperation na nasa gitna ng local government at ng national government ay napakaganda, kaya masasabi whole of government approach. Ang namamahala po sa ganyang klaseng pag-uusap at pagpaplano sa gitna ng national government at saka sa local government, ang ating DILG Secretary Benhur Abalos. Ang namumuno ngayon ng Mindanao Development Authority, siya ang nagtitimon sa mga iba't ibang proyekto, hindi lamang dito sa Caraga, kung hindi pati na sa buong Mindanao, ang ating Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. Ang aking classmate sa 14th Congress at nandito, ngayon ko lang nakita, ito yung buong pangalan niya at ang kilala ko sa talaga, Congressman Joboy Aquino. And the Agusan del Norte Governor at ating matagal nang kasama at nakikipagtulungan sa national government, the Agusan del Norte Governor Angel Amantec. Butuan City Mayor ang host natin dito sa Butuan City today. Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Second District Representative ng Agusan del Norte, Dale Corbera. Nandito rin. Yan. Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers. Dinagat Island, ang gobernador po ng Dinagat Island, Governor Nilo Demeray Jr. Ang ating mga kasamahan sa pamahalaan, my fellow workers in government, lahat po ng ngunit hindi ko po maaring makalimutan na banggitin ang pinaka mahalaga na bisita natin dito ngayon, kayo po na mga beneficiary na makakatanggap ng tulong mula sa national government. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hapon na yata. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ibig kong maihatid ang aking taus-pusong suporta at malasakit sa mga Butuanon at buong rehiyon ng Caraga sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang mga pamilya. Bukod sa pagkilala sa Butuan bilang Timber City of the South, dahil sa inyong maunlad na industriya ng pagtutroso, tunay
tunay na lubos kong kayong binibihaan ang malawak at matabang lupa ng pinalusog ng yaman na tubig at nakapaligid dito. Hindi din ito makiila na patuloy ang paglago ng inyong pangunahing sektor tulad ng pagsasaka at pangisdaan na bunga na walang sawang pangangalaga at nagpapayabong ninyo sa ating mga likas na yaman. Katulad ninyo, nagsisikap ang pamahalaan upang lalo pang maging matatag ang Butuan bilang sentro ng kalakalan, industriya at pamamahala dito sa Caraga. Kung maalala nga ninyo, bago pa man ako naging Pangulo, nauna na akong nagbahagi ng tulong sa mga Butuanon matapos kayong nasalanta ng bagyong Odette noong 2021. Noong nakaraang taon naman, pinasinayaan namin ang kadiwa ng Pangulo upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at mapalapit sa ating mga mamimili ang kanilang pangangailangan. Naghahandog din kami ng galing sa ating pamahalaan ng karagdagan binhi at makinarya sa pagsasaka upang mapabuti ang inyong ani at mapagaan ang inyong hanap buhay sa araw-araw. Patuloy din po namin pinapatupad ang National Rice Program, ang National Corn Program at saka yung High Value Crops Development Program sa iba't ibang sulok ng bansa, kabilang na ang inyong rehiyon. Sa usapin naman ng infrastruktura, nasimulan na ang pagpapatayo ng Butuan City, Agusan del Norte Logistical Highway na inaasahang magiging tulay ng ating Agricultural Economic Zone at posibleng Industrial Economic Zone. Halos 71% na ang natapos sa pagpapalawak ng bypass road na mag-uugnay sa Mayor Democrito Plaza Avenue at Daang Maharlika na makakapagpabilis ng daloy ng produkto at serbisyo sa inyong lugar. Bagamat nakapagpatupad na tayo ng iba't ibang programa sa Butuan, may mga problema pang hinaharap tayo na pilit natin binibigyan ng kasagutan, katulad na lamang ng seguridad sa malinis na tubig. Sa taon na ito, matindi ang naging epekto ng El Nino dito sa inyong syudad, kaya isinailalim sa state of calamity ang buong Butuan. Ayon sa aming datos, naapektuhan dito ay 15% ng inyong kabuuang populasyon at 30% ng inyong kabuhayan. Tinatayang halos 3,700 magsasaka at mangingisda naman ang tuwirang naapektuhan ng El Nino, samantalang nasa 700 milyong piso naman ang nalugi sa ating agrikultura sa buong rehiyon. Upang tuluyang maibsan ang pagsubok sa inyong mga pinagdadaanan, narito po kami upang maghatid ng karagdagan tulong. Kaisa ng inyong lokal na pamahalaan, ang Office ng House of Speaker, ng House of Representatives, ang Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Mula sa aking tanggapan, maghahandog din kami ng tulong na nakakahalaga ng halos 47 milyong piso para sa inyong syudad. Ito po ay dinagdag po natin dahil bukod pa sa mga programa ng ating iba't ibang departamento, bukod sa ating tupad, sa ating ayuda, sa lahat ng ginagawa ng DTI, ay nakita po namin, sa kakaikot ko, nakita ko po naman, sabi ko, mabuti at nakakatulong tayo. Pero baka meron pa tayong magawa, baka meron pa tayong maitulong. Kaya po, ang ating binibigay, ang isa sa yung malalaking cheque po na makikita niyo mamaya, na binigay natin sa bawat governor para sa bawat probinsya, ito po ay galing talaga sa Office of the President. Naghanap kami ng pondo at itong pondo ay aming ginamit para magbigay ng tulong sa bawat probinsya. Ito ay bahagi ng halos yung ating sa Butuan ay bahagi ng halos 160 milyong piso na ating inilalaan para sa buong Region 13.
Makakatanggap din ang bawat isang narito ngayon na tigli 5 kilo ng bigas. Ito naman ay galing sa Office of the Speaker of the House, ang ating Speaker Martin Romualdez. Sa pangunguna naman ng DSWD, mabibiyayaan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ang nasa 4,700 makakatanggap mula sa Agusan del Norte at Butuan City sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita program. Mula naman po sa DOLE, mabibigyan ng sapat na tulong ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers program. Naniniwala kami na ang pagkalinga sa ating mga magsasaka at mangingisda sa mga panahong tulad nito ang susi upang uling makabangon at makatulong sa pagpapanday ng isang mas masagana at maunlad na bagong Pilipinas. Ang inyong pagsisikap at pagsasakripisyo araw-araw ay hindi lamang nagpapakita ng inyong walang kapantay na pagmamahal para sa inyong pamilya, kung hindi nagpapatunay din na busilak ninyong hangarin para sa ating mahal na bansa. Makakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad palalo ang inyong mga kabuhayan. Kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisa kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Magkaisa at magtulungan po tayo lahat sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag at manigong bukas kung saan ang mga Pilipino ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, kasama na para sa ating bayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Caraga Region. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.